So, hello. Yan. So, nandito pa kami ngayon sa Kibungan na Benguet. We'll have breakfast, tapos pupunta na kami dun sa Takadang Trail. Ayun. Tapos doon na kami magka-camp out. And then from there, from Takadang, where the Crying Mountain is, balak din namin pasyalan yun. Tapos from there, pupunta kami ng Atok, Benguet to another campsite. And then from Atok, going to Bokod, Benguet again. And then after Bokod, we'll, on the way home, we'll go to Baguio and possibly two campsites. Hello guys. Ang talagang agam-agam ko ay hindi yung single lane. Kung hindi, yung single lane na may kasalubong. Kasi pag may nasalubong ka dyan at walang uurungan, whether he be coming down or me going up or vice versa, ang tanong, saan ka tatabi? Mahirap naman na umatras ng 1 kilometro, either him or ako, no? So that's the worst scenario when you are passing through a single lane na rough road na eksakto lang ang sasakyan. Katulad nito, may dalawang nasalubong ako. Hindi naman sinabi na meron pang isang kasalubong sa likod na pangatlo. So I was caught unaware. So those are the hazards of passing through a single lane or a 1.5 lane road, no? Especially kung malaki yung kasalubong mo. Yung driver dito po. 4 wheels eh, oh. Right, nasa lang ito na. Boss, dito ba ipapuntang elementary school? Ha? Yung sa may Crying Mountain Elementary School, taga dito? Tama ang daan? Oh, sige, thank you. Baka dyan, hindi ba dyan? May tao dyan, wala. Wala sir, wala ka. Ito ba? Naku, putang ina, bangin to eh. Tanong mo nga dyan. Naku. Paano ba yan? Kaya ba? Yes sir. Yeah. Walang daan doon eh. Mafia. Okay. Ito ba? Oo sir, wala. May pangaliwata. Tama, ito nga. Dito ka gagamit ang Primera. Ayan, tama oh. Ayan, tama pare. Nakita ko yan. Tama pare. Ano, dito ba tayo dadaan? Dito? Nako, pambihira talaga oh. Guys, ilang beses kaming naligaw dito. Kung minsan pa nagtatanong ka, nagbibigay sila ng direksyon yung mga napagtatanungan, pero kung minsan hindi rin sila sigurado sa mga direksyon na ibinibigay nila. So you have to be discerning and also knowing more or less where to go. Yung isang daan dyan,
kung diniretso ko, bangin. Wala akong makitang sahig. So, umurong ako. Tapos, yung aking inurungan, yung pala sharp left. Ang hirap magmaniobra, lalo na yung pickup, yung wheelbase mahaba, yung mga daan, napakakipot. No? So, tapos, meron na naman isang lugar doon. Nagtanong kami. Ayun, mabuti meron kami na pagtanungan na medyo he pointed us to the right direction. So, ayun. So, nakita nyo, medyo binilisan ko yung video to save on time, no? Pero nakikita nyo mga daan dyan, kung sementado man, napakatarik din. Saka, as usual, one lane siya. Ito talaga, matarik din ang mga daan dito, tsaka blind ang mga corner. So, kailangan bumusina kayo, no? Tsaka talagang rough road talaga. Nakikita naman nyo yung pickup, pakalog-kalog. Actually, hindi ako nag-air down, no? I think tama lang yan. Kasi naka-LS naman ako. Kumakapit naman yung rear tires ko, no? Tsaka mabigat yung dala kong mga gamit, no? Kaya okay naman. Hindi naman siya dumudulas yung likuran, no? Meron pala kaming na-meet na isang local na doon din pala papunta sa may Crying Mountain. Doon siya nakatira. So, sabi ko, anyway, malayo pa yon. So, sabi ko, sige, mauna na lang siya. We'll just follow behind, no? Actually, I'm giving a little allowance and distance. Kasi pagka medyo matarik na ang papasukin namin, baka, siyempre, malay mo, baka mamatay ang makina niya, umatras siya. So, I'm giving a little bit of distance. By the way, the fog has already set in. Kumakapal na yung ulap. Ito, kung makikita nyo, we are fast approaching the gates of Takadang. O kaya itong tinatawag na Biak na Bato. Actually, parang 4 to rito eh. 4 na gateway, no? So, this is one of them. Bale, itong kasama ko nasa unahan ko. So, pakyat kami. So, ang gagawin ko, papaunahin ko muna siya, papunta doon sa Biak na Bato. Okay. And when he is cleared, and that's the time I'm going to go up. Kasi madulas yan. It's loose gravel. Baka mamaya dumausdos siya o nawala ng preno. Now, I wouldn't want to be in his way, no? So, I'll let him climb up first before I follow. Okay. Papatag na siya. Let's go. Guys, itong inaakit ko, ganito ang itsura niyan from a bird's eye view. Makikita nyo kahit sa taas, napakatarik talaga. Okay? Bilis natin, nandito tayo sa taas kagad, oh. Ang mapatay niyan.
sa Hindi, may ginagawa siya eh. Parang bago niya i-4 wheel siguro, ma-atras muna, baka may problema yung transfer case niya. Sir. Ito kabila, bukas hindi. Hindi. So sir, ano masasabi mo sa biyahe? Ano masasabi ko? Matindi. Matindi ang mga daan dito. Dapat, man and machine must coordinate together. Kaya ng sasakyan mo, mahina naman ang dibdib mo, wala. Kaya akala ko nga, walang katapusan yung dinaanan natin eh. Oo. So, nandito na kami sa elementary school. Ayan. Nandiyan kami sa may elementary school. So, papasal muna kami doon. Sige, we'll catch you later. Salamat. O eto, nakarating na kami sa Tagadang Elementary School. Ito na. Ito na yung last trip namin dito sa sa municipality ng Ugungan. Tapos from here pupunta kami ng Atok, and then Bocod, and then Baguio. So ayan, dito na kami. We made it. Salamat. Makikita nyo na nababalutan ng ulap ang Crying Mountain. Nasa harap siya mismo ng aming tent. Wala siya masyadong falls ngayon dahil summer, hindi tag-ulan, kaya walang crying effect sa mga mountains ngayon. Medyo tuyo siya. Nandito kami ngayon, kasama ko si Christian. Nandito kami ngayon, nagka-camp out sa Takadang. We are here at the summit. Dito kami nag-camp out malapit sa elementary school, overlooking such grandeur view. Magkabila, no? Harap, ang ganda, kita yung Crying Mountain dito. Sa likod naman namin, kita yung mga matatayog na mga bundok, na mga may pine tree sa itaas.
So, ang masasabi ko lang, well, nung pumunta kami dito, nagkadaligaw-ligaw kami. From the municipal hall ng Kibungan, nagpunta kami dito. Actually, we asked for directions, but well, actually the directions were kind of vague, no? Magtanong na lang daw kami. So in terms of kilometers, I did not get the exact kilometer reading or the exact kilometer length coming over here, no? So nagtanong-tanong na lang, pero sa totoo lang medyo lumampas kami. Hindi ko kasi akalain. Umabot kami ng Bakon. Yung Bakon, malayo na yon. Iba ang klase ang mga daan dito. The road is well paved, cemented, but the altitude and how you negotiate it is kind of treacherous. Treacherous in the sense na bukod sa matarik, maraming siko. In other words, maraming hairpin turns na medyo nakakatakot kasi pag packet ka, biglang pasiko on the left or pasiko on the right, yung siyempre magnanakaw ka, nanakawi mo yung kurbada dahil pasiko, sharp curve, no? Actually, the curves are 90 degrees. Actually, no? So, siyempre, pag packet ka, sabay biglang 90, going to the left or going to the right, nanakawin mo, lolobo ka. Hindi ka naman pwedeng biglang kakabig. Lolobo ka talaga. Ang problema, pag may nasa lubong kang pababa, kasi blind So, when you say hairpin, it's like making a U-turn but going up. Very, very steep. So, nonetheless, to make the story short, ang mga daan dito from Baguio City, going all the way to Kibungan, and Kibungan proper going to Takadang. But syempre, since lumampas kami, umabot na kami ng Bakon, lahat ng daan dito puro matarik at talagang masyadong sharp ang curve. So anyway, we had to backtrack from Bakon. Bumalik kami ulit dito. So yung dinaanan namin na matatarik at medyo matatalim ang siko, rewind. Binalikan namin ulit yon. Siyempre, doon ka rin dadaan Eto na. So, nung natukoy na namin tong packet ng Takadang, my God, no? If you watch it on the video, sa mga vlogger, mukhang banayer lang But actual, yung actual na experience na ikaw magmaneho dito, grabe, talagang matarik at saka mabato, no? Siguro kung yung sasakyan mo, hindi siya naka-lift or hindi siya naka-suspension dito, puro side yung ilalim kasi may mga rat dito. Siyempre, yung mga dinadaanan ng gulong, lumulubog. Kasi may mga truck kami nasasalubong Tapos yung nasa gitna, medyo meron siyang konting mount, no? So, kung mababa yung clearance, pwedeng abutin yung transmission or yung oil pan mo, no? Kaya nga yung UBP plate, Under Armour protection, importante yon. So, I realized that. And the rough road here, yung mga bato malalaki. As in, malalaki talaga, no? So, kung hindi mataas ang gulong mo, actually, nangyari sa amin, para kaming bola patalbog-talbog dahil puno kami, pero hindi na kami nag-air down, no? Kasi, feeling ko masyadong mabigat yung dala ko. Imagine, no, nagdala ako ng 60 liters of water, drinking water, sabay gray water na rin, yung panghugas na rin ng pinggan. Nagdala ako ng 40 liters ng diesel. Siyempre, dahil I wouldn't want to be in the predicament na wala kami mahanap ng gasolina. Siyempre, hindi namin kabisado kung saan ang gas station dito. Tapos, plus the supplies, may dala kang ref, pagkain, etc. Yung mga personal items, canned goods, condiments, etc. down the line. So, nung umakit na kami dito, talagang, actually, naligaw na naman kami. Wala naman kasing directional sign. Marami ritong sangay or branches na packet ng Takadang, doon sa papuntang Crying Mountain or
the so-called elementary school, no, which is already a dead-end spot, no. So, 2 beses kami naligaw. Mabuti na lang kasama namin si Mr. Magtanong. So, tanong-tanong kami. Well, we asked, we happened to ask the right person because yung mga ibang napagtanungan namin, meron silang itinuro pero parang medyo mali pa rin eh. Yung kumbaga, hindi rin nila kabisado masyado. Tapos, ang isang napansin ko rito, meron kami nasa lubong na truck. Ay, parang kundi 6-wheeler, 4-wheeler, pero malaki yung mga parang dump truck. So, nasa lubong namin, so I said to myself, paano na ito? Mabuti, meron kaming natabihan ng konti, bangin na eh. Alam mo naman mga daan dito, 1 lane, no? Or 1.5 lane, give or take. So, tumabi ako, may 2 truck na magkasunod, magka-convoy, na nasa lubog namin. Problema, hindi naman sinabi sa amin nung pangalawang truck na meron pa palang isang kasunod. Sige, pumasok na kami ng ganyan. Eto na, so, ako po, kasalubog na namin yung isa head-on. Mabuti yung truck, medyo sinampas sa gutter. Ako naman, medyo tumabi-tabi ng konti, no? So, well, that caught me unaware and I was, medyo surprised, no? But nonetheless, sige, diretso pa rin kami. So, the road is really steep, no? Meron ditong isang portion na pag dinaanan mo, talagang makikita mo, napakatarik talaga. At it's, of course, rough road, no? Gravel and soil. So, and if I'm not mistaken, they call it the gates of Takadang, no? Takadang, yung may parang biyak na bato or 2 bato nag-uupugan na dadaanan mo in between. Kung hindi ko nagkakamali, 4 ang gano'n na dadaanan mo, no? Anyway, I will be able to verify that when I get down. Pero yung meron ako nakausap na isang tao dito na he is a backhoe operator. Yung palang biyak na bato na yan, ano yan, bukod sa ginamitan ng backhoe, bulldozer, payloader, and all those heavy equipment, pinasabugan pala ng granada yan o dinamita, whatever, to separate it and to make a way through it, no? Accordingly, no? Yun ang sabi sa akin. So, he works here, one of the locals. He told me that he was one of the employees or na gumagawa rito ng mga daan, etc. So, yun, I got a little bit of history from him, no? But to top it all, this is a very nice place, no? Talagang talagang treacherous. Marami na ako nadaanan ng matatarik, pero iba klase dito. Actually, first time ko lang gumamit ng L4 na naka-primera. Kasi normally, I only use second gear. And by the way, the pickup that I'm driving is fully manual. So, meron siyang clutch. So, pag medyo nagkamali ka, nabitawan mo yung clutch, namatay ang makina, nakabitin ka, no? Pero, okay naman, kabisado ko naman yung sasakyan. So, well, we arrived safely. So, we're still here right now. And this is our second night. So, tomorrow, we'll be moving to another place here. Also in Takadang, in the mountains of Takadang, lilipat kami ng pwesto to get another view of the place. And by the way, reminder ko lang sa inyo, you have to secure a permit and permission, and you have to register your names at the municipal hall of Hibungan. Kailangan dumaan muna kayo ron, magrehistro kayo, magbayad kayo ng environmental fee plus the other fees that are needed, and then before you come over. And medyo mahaba din ang biyahe kasi all uphill, no? And medyo talaga yung nakakakaba talaga. Kasi ako basically I'm a solo camper, solo overlander.
So kasama ko lang si Christian, yung aking alalay. He can also drive, but basically he's not that adept in driving a four-wheel na fully manual, na may clutch. Mas sanay siya sa mga automatic. Yun, so whenever we go to the Cordilleras or the Mountain Province, ako lang nagmamaneho dito. So nagpunta na kami ng Sagada dati, ng Atok Benguet, ng Kabayan Benguet sa Lake Tabeo, etc. Ako nagmamaneho kasi siyempre mas gamay ko yung sasakyan ko. So yun. So yun lang ang masasabi ko. I'll keep you posted for further development and my vlog also, no. So yung pa magaganap na gagawin kong vlog dito sa Tagatang, pero pang kasunod yan. So this is just a teaser. In a little while, aalis na kami. Bababa na kami ng Tagatang. So kumukuha lang ako ng mga ilang footage ng drone. Thank you ha. Sige. Sige. Ay, pumunta kayo dyan. Magkakamp kayo. Oo, doon sa unang may patag. Oo, sige. Thank you, sir. Doon muna kami. Oo, sige. Sige. Punta ko sa Takadan. Okay. Thank you. Okay, sige. Kunin mo yan ha. Oo, sir. Kunin mo yun doon, pare. Yes, sir. Ito na, oh. Grabe dadaanan namin. Shit. Naglag to. Ano ba to? Pauwi na kami. Ito na yung pinakamatindi, pinakamatarik at pinakamadulas na daan dito sa Tagadang. Itong huling biyak na bato. As you can see, makikita nyo, talagang napakatarik siya, lalo na kung kayo nagmamaneho. Tapos later, ipapakita ko sa inyo yung drone view nito para talagang makita nyo napakatarik siya. Tigil ka bago makita, sir. Iipot ko lang to. Yan. Matarik na yun. Shit. Ibig sabihin ng rat yung nasa gitna, yung may parang bukol.
biyak na ba to? Maahon pa tayo doon nung Ganun? Oo. Yun pa, yung isa namin, yung may butas na bato na yun. Aahunin namin yung daan doon. Oo. Oo. Taray ka po. Yun o. May butas na bato na yun. Daan yun. Sila, pang araw-araw lang nila to eh. Dito. Ah, sir. Saan ba dito? Saan ba? Ito, sir. Nako, pupunta sana ako dun eh. Tama ba? Oo, tama, sir. Pupunta sana ako dun. Tapos dito, no? Oo, sir. Ano ka pang puta? Ayun na. Wow! Oh. Ay, sus! Ito na yata yun eh. Ito na yun, sir. Magdo-drone tayo. Oo. Sige lang, doon tayo banda sa... Ay, shit! Oh, yes! Ah, puta! Ay, nako! Ah! Ay, puta! Parang ayoko na mag-drone, pare. Guys, pakinggan nyo ang tunog ng makina. Primera yan, first gear. Hindi naman siya hirap, pero talagang medyo siguro nasa mga 3,500 RPM yan. Kasi paangat eh. Hindi kakayanin ng segunda yan kahit naka 4-wheel ka. Parang pag-apang na siya, papagapangin mo lang sa first gear. Nakita mo ba yan? Oo, sir. Eh, dito ako nakatingin sa... Dito eh. Buti, hindi ka kumaliwa. Oh, buti. Dito ako, naparada ako dito. Eh, pwede, sir. Pasadaan mo ng drone yun dyan. Sige. Doon o, sa may lilim mo. Right side? Left Wag, side? dito tayo sa left side, sir. Eh, bangin to eh. Ah, bakit ba sir? Ayun pa yun. Anak na. Doon. Dito sa may semento. Ito, patak dito. Okay, ito ang nakikita nyo ngayon na bird's eye view or drone shot ay yung matarik na daan na papuntang elementary school. So ito yung dadaanan nyo pag pumunta kayo doon towards the summit or the elementary school. Obserbahan nyo kung kaano katarik yan. You can see it all the way hanggat nakikita nyo, yan ang dadaanan ninyo. Hindi masyadong nakikita, pero pagka naobserbahan ninyo, diyan kayo dadaan sa gitna ng dalawang malaking bato na kurbada na paikot all the way down again papunta doon sa elementary school. Nandyan yung biyak na bato. Meron parang dalawang bundok dyan na dadaanan nyo yung gitna.
Ito naman yung the reverse side. Ito lang yung kadadaan ko lang ngayon on my way home, no? Palabas ng Takadang. Just the same, paahon yan, tapos pagka lampas mo nung biyak na bato, you can pull over at pumarada ka at hindi na masyadong matarik yon. So, diyan ko kinunan ng drone yung mga bird's eye view ng mga shots, no? Kasi I don't normally use the drone while the vehicle is moving. Marami kong iintindihin, nagmamaneho ko, pati yung drone, iisipin ko, baka mamaya nawala na siya. At saka I cannot be looking at the monitor of the drone while at the same time driving. So I would rather pull over and just retrace the path that I just passed through. Kung natapos nyo panoorin yung video ko, ay maraming salamat sa inyong lahat. Please like and subscribe. At least matutulungan nyo ng konti yung channel so that we can give you good content like this one. Maraming salamat po. God bless.